Everybody please stand and open your Bibles in the book of 1 Samuel chapter 10. 1 Samuel chapter 10, verse 20 to 24. 1 Samuel chapter 10, verse 20 to 24. This is the story of King Saul, the first king of Israel. The day nga butangan nagkorona ang iyahang ulo, the day that he will be installed as a king, not anointed, because he was anointed first, then he is being installed as a king. Now we will learn a lot from this story, unsay nahitabo, because this is very much related sa ato ang mga kinabuhing Kristohanon karon. And today we will be preaching about God's will in your life. And we have to think of it, evaluate sa atong kaugalingon. We will be magtagbo na po tagbagong tuig. And I am praying that by next year, it should be the will of God ang atong sundon ug dili ang atong kabubuton sama sa gihimo ni King Saul. 1 Samuel chapter 10, verse 20 to 24. I will read it loudly. Basahan ninyo sa inyong mga mata. It says here, "And when Samuel had caused all the tribes of Israel to come near, the tribe of Benjamin was taken. When he had caused the tribe of Benjamin to come near by their families, and the family of Matri was taken, and Saul the son of Achish was taken. And when they sought him, he could not be found. Therefore they inquired the Lord further, if the man should come yet the man should come yet thither. And the Lord answered, Behold, he had hid himself among the stuff. And they ran and fetched him thence. And when he stood among the people, he was higher than any of the people from his shoulders and upward. And Samuel said to all the people, See ye him whom the Lord hath chosen, that there is none like him among all the people. And all the people shouted and said, God save the king." Magaampo ta. Labing balaan og langit nun nga amahan. Lord, salamat kay ining higayon nga ana na kami sa punto nga magpamalandong sa imong pulong. Amahan, ako nagaampo nga tagaay kami sa langit nun nga kaalam. Andama kami sa kasing-kasing sa unahuna ug sa espiritu. Nga Lord, dili kami malibog, di kami ma-confuse, but Lord, ang imong pulong may among pagatutukan karon ug unsa ang kaalam nga among makuha diri para kini mahimong maglig-on kanamo, magdasig kanamo, nga dili kami ma-discourage unsa pa man ang mga problema pagsulay nga moabot sa among kinabuhi, nga kami sugod karon ug hantod sa imong pagbalik, magpadayon kami ug magpabilin kami nga mga lagad kanimo ug labaw sa tanan, sa matag adlaw nga tanan, sa tanang higayon kami magapasalamat. Amahan, i-ready ako ug gamit ako may tili karon sa pagsangyaw sa imong mga pulong. Amahan, tanggalan mga kabugaton sa among kasing-kasing ug huna-huna ug aduna may mga daotang espiritu nga nagapalibot diri amahan nga nagahatag kabugaton ug confusion sa matag usa kanamo. Sa pangalan ni Jesus, ako kamo nga ginaabot kauban ni Satanas. Ay Lord, tabuni sa imong hamili nga dugo kini nga lugar ug pakabalaan na Lord ay imong mga pulong nga kini mag-lead sa mua towards to glorify your name sa tanan nga higayon. Amahan, kining tanan akong pagampo sa pangalan ni Jesus ug ang kagahom sa balan nga Espiritu Santo. Amen. Magabalik kamo sa paglingkod. Now usually, ang akong wali gyud ako ginaandam for 1 hour, no? But dili na ako ni sa lamu-lamuon ug paspason just for the sake nga matapos ni nga mensahe. As the Lord will lead, no? Ato ni siyang tapuson, kung dili gani, no, sa akong promise by 12:30, ato ni siyang padayunon sa sunod Sunday. Now the word of God says here, sa atong nabasa, mauni ang adlaw nga pag i-install na si King Saul, no, as hari, pinakaunang nga hari sa Israel. Unya sa dihang giredi na ni Prophet Samuel ang lugar nga kung asa siya dihugan, asa siya i-install as a king, unsa nahitabo? He hid himself.
Nagtago siya. Ingon pa sa verse 21, he hid himself, no? And when they sought him, they could not find him. He could not be found. Unsa implication niini? Sa dihang kita nga Kristohanon, ug uban nga Kristohanon, sa dihang adlaw nga giluwas na sa atong Ginoo, that is the day nga atong padayonon na ang kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi, nga magpadayon tang magkinabuhi under sa prinsipyo sa Ginoo, nga dili ta magtuman kung sa atong tawhanon nga pagbati, but we should always consult God, nga supposedly mao pod ang gihimo ni Prophet Samuel nga iyang gisunod ang sugo sa Ginoo, nga kini si Saul mo himo ang unang hari. It is God's way nga mahimong hari si Saul at that day. But at that day nga dapat niyang sundod ang kabubuton sa Ginoo nga mahimo siyang hari, mulig anak nga katawhan. Unsa iyang gihimo? Nagtago siya. Ingon pa sa verse 22, and he hid himself among the stuff. Bot pa sa bot, at that day, nalibog siya, at that day, gusto siya mo atras, at that day, dili siya gusto mo sunod sa kabubuton sa kinabuhi, at di siya mo sunod sa kabubuton sa Ginoo, sa iyahang kinabuhi. Isn't it familiar? Daghang Kristohanon karon, giluwas sa atong Ginoo, gi-offer niya ang iyahang kinabuhi, ang iyang dugo para mahugasan ang atong sala. Imbes padulong ta sa impyerno, padulong na ta sa langit because of Jesus Christ. And when that day, when God asked us to follow me, daghang Kristohanon nagtago karon. Daghang Kristohanon dili willing mo follow sa kabubuton sa Ginoo. Daghang Kristohanon karon nga instead mahimo silang panalangin, mahimo silang maing kapanag-ingnan, mahimo silang kabahin sa pagdasig sa iglesia sa mga Kristohanon nga nagmaluya. Mahimo silang kabahin nga lig-unon ang katong nagmahuyang. Mahimo silang kabahin niini nga iglesia nga ang katong kulang sa kaalam sa atong Ginoo, kauban ta nato sila, pero asa man sila karon. Adlaw nga Domingo, ang kabubuton sa Ginoo, adlaw nga Domingo, asa man ta? Dito ba ta dapat sa dagat? Ang adlaw nga Domingo, asa man ang kabubuton sa Ginoo? Dito pa ta dapat sa mall? Dili. In the book of Hebrews, God said, dili nato kalimtan ang panagtapok. We should not forsake in assembling ourselves. Mao na atong timanan, mao na isa sa mga kabubuton sa Ginoo, that we should not forsake the assembling of ourselves, because diri pamaagi nga kita malig-on sama niini ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Malig-on usab kita nga makita natong kapwa Kristohanon. Di ba maluya kapag asa man to si Brother Real? Wala man siya, no? Sample lang to nila. Wala man si Brad Edward. Madasig ba kay ko pag makita na ako sa musimba? Did you think about that? Nga naay mga tao nagalantaw sa imuha for inspiration. Nga kung naa ka, madasig po sila sa pagsimba. Unsa kay inyong himuon kung one day ako pod di lang ko magpahibalo mo absent ko kay murag dili kay nasakit ko, but wala lang for the sake nga mo absent ko nya, moabot mo diring tanan, wala ako, kumpleto mo, ako lay wala. Unsa kay inyong bation? Unsa man to si pastor oy? Di ba? Nganong I have to show up every Sunday, even if I'm not feeling well, even if I have problems, because this is the will of God. This is the will of God. Maunay karon nga adlaw, kini nga pulong is very inspiring, pinakauna sa tanan sa ako. Kay kabalo mo dili biya tanang pastor gasunod sa kabubuton sa Ginoo. Kay kung tanang pastor pa gasunod sa kabubuton sa Ginoo, walay pastor nga makabuntis og dili iyang asawa. Walay pastor nga iyang ginawaldas ang kwarta sa simbahan. Walay pastor nga maot og batasan nga makaingon ng kauban sa simbahan. Unsa maning pastora ni maot man kay batasan, dili man nimo makita ng ikaw mapanalanginan.
Because that is not the will of God. The will of God is kita mo sunod. The will of God nga atong sundo ng iyang prinsipyo. The will of God that you should always be here, ready for God's service. Are we ready for God's service? Because as far as I can see, as what we have read, si Saul, laliman ka, himuon kang hari. Sa tanang pila ka libo nga naa silang panahon, siya mismo ang gipili nga mahimong hari. Inyo padre, it is God's will that Saul should be the king. Gipugos ba ni Saul ang iyang kaugaling? Wala. Gipili siya sa Ginoo. Verse 21, when he had caused the tribe of Benjamin to come near and their families, the family of Matri was taken, and Saul, son of Kish, was taken. No? And when they had sought him, he could not be found. Therefore, they inquired the Lord further. Gani, nangutana pa sila, Lord, maubagin niya ang imong kabubuton. Yung kining tawhana may mulig sa amo, without question. Ingon ang Ginoo, yes, kana nga tao akong gusto mag-lead sa inyo ha. Mauna sa matag usa kanato ang kabubuton sa Ginoo, ang God's will dili ni siya collective but individual. Individual. Mao ni sa karon panahon na daghang magtotoo karon nga wala nagatuman sa kabubuton sa Ginoo. Kaya nga naman every time makadungog sila pulong sa Ginoo sama niini pagpahimangno sa tuwa, dili man sila magpaubos sa Ginoo, but kalabanon man hino nila ang pastor nga mao ra pagihimong misahiro sa atong Ginoo. Do you think kami nga mga pastor wala bud mi nag-struggle about pagtuman sa kabubuton sa Ginoo? Yes, we do. It is not that we don't have a choice, but it is the only choice that I have to do, that we should do. Kaya nga no, kung di ta magpaubos sa kabubuton sa Ginoo, then asa man ihulog sa Ginoo yung panalangin padulong sa imuha unta. Kung niundang pa ang pamilya Villacruces sa pagpangalagad sa Ginoo, wa sila ning sunod sa kabubuton sa Ginoo sama sa pag-una pa lang pagsugod kay nung binso o kay ng dibdib. Do you think ang ilang mga kabataan musunod sab karon sa kabubuton sa Ginoo? No, it is not. But because it started from the matriarch and the patriarch magsunod sa kabubuton sa Ginoo, mao na makita nato sila diri karon. Di ba? Tibok Panimalay. Pamilya Bakalan mo, pamilya Dilia, pamilya 40. Kadung mo sa story kaganiya, kahilakon kay ko naminaw. Ngano man, si Ril, iyang gisunod ang kabubuton sa Ginoo for all his life. Sa diyang naangkon niya ang kaluwasan. That is the first step. Sa diyang siya gi-persecute personally sa testimony sa Igsoon gaganiha. Ning lunga ba si Ril? Wala. Gani, nakauban pa namo ni siya sa pagpamuhat. Naabot pa ni siya sa Minapan Rilo. Minapan, nag-mission dito. Pag uli niya kay na-injured siya, gikasabaan pa sa siyang mama, mauna. Bagbaptis pa. Kunya karon, ma-injured ka, diri ka sa Katoliko magpatambal. Niundang basil, wala. Because it is the will of God nga iyang ipakita nga siya gasunod sa kabubuton sa Ginoo. Tanawan sa nitabo. Kauban niya iyang pagumangkon sa pagsimba. Kauban niya sila ni sa pagsimba. Pati ang ilang mga kaapu-apuhan. And this will not stop. And it should not be nga dapat magpadayon sa atong kinabuhi ang kabubuton sa Ginoo kay kung dili I don't know sa may tabo, but for sure it will be an ugly thing ang mahitabo sa tuwa. In 1 Peter chapter 2 verse 15. In 1 Peter chapter 2 verse 15, it says here, "For so is the will of God, that with all doing, ye may put to silence the ignorance of foolishness men." In verse 16, "And free, and not you as free, and not using your liberty for a cloak of maliciousness, but as servants of God." It is the will of God sa matag usa kanato to put into silence ang mga gaduda sa kagahom sa Ginoo sa atong kinabuhi. It is our duty
to follow the will of God. Dili sama ka sa gihimo ni King Saul. That day nga dapat iyang i-lead for good example. Iyang i-lead through the wisdom of God ang iyang mga katawhan. But instead, nagtago siya. As what I have said, ang kabubuton sa Ginoo is individual. Kaya nga ang God's will, ang kabubuton sa Ginoo sa kuha sa pastor lahi kaysa imuha nga inahan sa panimalay. Did you get it? Lahi po ang kabubuton sa Ginoo sa mga bana kaysa asawa. Lahi tag responsibility, lahi tag kabubuton sa Ginoo nga atong sundon. And dili gyud nato na siya matungkad not until we are persistent, we are diligent sa pagsunod niya na. For so is the will of God that with all doing, tanang buhato nato dapat, ye may put to silence the ignorance of foolish men. Pasensya na lang pero kaganihan mo, it is a thing in the past. Nga ka na bitong nindot kay nga lesson ang imuhang gi butyag kaganihan yun. No? Nga ka na bitong at that time sila ni, as the Bible would say, it is an ignorant. No? Nga di niya matungkad unsa gid ang kalang nga nakairil nganong maski unsaon nagtibag si Ril. Nakig-connive na siya maigsuon, wa gid natibag si Ril. Mo nagingon diri that with all doing, mo naghimo ni Ril with all doing. Ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo dili lang kay MWF or na day off, but it should be 24/7, every minute, every second, sa oras. As free and not using your liberty for a cloak of maliciousness, but as servants of God. There are times na pwede tayo mag-compromise, pero don't give in into compromises. Because that is not the will of God. That is in action. Even in prayer. In Matthew chapter 6 verse 9, what is our pattern of prayer? Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. In verse 10, thy kingdom come. What is the next paragraph? Thy will be done in earth as it is in heaven. Thy will be done in earth as it is in heaven. And it should be that way. Lord, thy will be done. Your will be done in my life, in my family, in every member of my family. Even sa pag-ampo. Ato ba nang ginampo? Lord, ang imong kabubuton mo'y akong tumanon, ug dili ang akong kabubuton. Kaya nga naman, dagan to, gampo sa atong Ginoo. Pero pag human nilang ampo, ang ilang kabubuton gihapon, ang ilang gisunod. Perting ampo, gikan Lunes, hantod Sabado, sa mga problema nga nag-abot. Nangaytabang sa atong Ginoo, pero pag-abot sa Domingo, dili gani, matuman-tuman ang kabubuton sa Ginoo that they should be here in the house of God. That is in prayer. Kagana in action. Next is in prayer. Third is in character. In 1 Thessalonians chapter 5, verse 16, hantod sa 18, gilaras sa Ginoo. In character, in obeying God's will. In verse 16, the word of God says, ang kabubuton sa Ginoo good is rejoice evermore. Rejoice evermore. Mao ni daghan tao karon full of hatred, full of anger. Kay wala sila ning tuman sa kabubuton sa Ginoo. Sa kabubuton sa Ginoo, rejoice evermore. Kani sinay ludi, kada kita ginamoan ni kada kamusta, sige ginig smile, sige kalipay. Maski na injured pero praise the Lord gihapon. Ngano man, rejoice evermore. O sa sunod nga kabubuton sa Ginoo, pray without ceasing. Kini nga bersikulo bitaw perminti ginako ni madungog since na ako sa Sunday school so naggamay pa kog hantod karon memorize ni sa mga bata. I know kitang tanan na memorize nato ni rejoice evermore and pray without ceasing, but the question is, are we following this as this is the will of God?
Pastor, dili na ba ta pwede nga magreklamo? Pastor, dili na ba ta pwede magyaw-yaw sa kaning mga problema, kabugaton, kasakit nga niabot sa atong kinabuhi? That is the normal thing sa isa ka tao that are not filled with the Holy Spirit. But when you are filled with the Holy Spirit, mubalik ka sa kabubuton sa Ginoo. Dili kay magpadayon ka sa imong kabubuton nga magsigig reklamo, sigig bagutbot. God said, rejoice evermore, pray without ceasing, and in verse 18, in everything, give thanks, for this is the will of God. This is the reason why we are celebrating today, this Thanksgiving Sunday, para pagpadangat sa atong pagpasalamat sa Ginoo. I know ang uban nakulbaan, kaya nga naman, kaya bitong sa kadagang-dagang panalangin niya imong naabot. Ang uban ko, dagang problema, magunaw na ba? Ako ba isa-isa akong problema? Pasalamatan ba na ako? Magduha-duha? Moto kaganiya, makita na ko ilang mga nawong, ilang panagway ang uban, makastorya ang uban, murag mag-alangan. Pero ayaw, isulti ang tanan sa atong Ginoo. Ha? Magpasalamat ta, di ta mo undang sa pagpasalamat, kay mao nay kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. How about in faith? In Proverbs chapter 3 verse 5, God says, trust in the Lord with all your heart. Ang kabubuton sa Ginoo, kita nga mga Kristohanon, ikaw nga nakaangkon sa kaluwasan pinagi kang Kristo Jesus, isang atong pagsalig, dili na sa atong kaugalingon, but diha sa atong Ginoo. Trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. In verse 6, in all thy ways, acknowledge Him and He will direct your path. Sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, nahimo bang insecure ang atong kinabuhi? No, God said, I will direct your path. Sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Kana mga problema, ningon ba Ginoo, di na ako nasulbaron dili. God said, I will direct your path. Next year is 2024. Manggawas na pud ng mga unsa na nga mga year nga unsa takaron year of the rabbit, something inana, no? Ipagawas na nila unsa ang swerte nga color, ipagawas unsa swerte nga number, no? Unsa dapat ang posisyon sa inyong balay nga naay tanom dapat diri, naay bulak diri, naay tubig diri inani, butangi diag bagwa sa imo, bagwa bitaw kana. Basta mao na. Kay para ang swerte inig sulod di nakagawas. Pero sa ato nga Kristohanon, that is not the way. That is not the will of God. God said, put your trust in me. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, and in all your ways acknowledge Him. Acknowledge God as always. Problema man na siya o panalangin man na siya, i-acknowledge ang atong Ginoo. Lord, thank you nini, because this is the way that you will show to me, as what you have said, I will direct your path. Huh? In Romans chapter 12 verse 2, in following God's will, God said, prove what is that good and perfect will of God. Prove what is that good and perfect will of God. Nahimo ba nato na siya? Ako, I don't know kung nahimo ba na ako na siya. But every day sa akong kinabuhi, nagapaningkamot ko. Because until now, I have my personal struggle, good. Kabalo man mo ana, kanag yung pag-drive, kanag bitong kapila ba na itabo ka nang i-cut ka og kalit, unya, kanang, para atong kuano, I think it was Thursday siguro to. Diya sa kanto, nagsunod na gugo sa mga sakyanan, pagawas. Kani bitong uso-uso nga jeep, ning kali, gamay lang singit, good. Pero nagsunod ka, wala ko ni hunong. Ning lusot sa tunga, hapit, guna ako nabanggaan. No? Pero mo lagi na, Lord, this is not the will. This is not your will. Nga akong gawason o akong kasabaan. But thy will, nga magpaubos. Nabay mawala sa ta pag magpaubos? Wala man. Ha?
Usahay, kita dapat ang mas taas og understanding. Kay nga no, basin og naaday emergency, no? Or basin naaday gipagdaanan ba nga gikan nakig-away si ang pasahero kay kulag piso ang gibayad. Pos lamang kulag piso ato aning larason. Damay ka. Ha? And every day sa atong kinabuhi, God said, prove to me what is that good and that perfect will nga atong pagasundon. How? Lord, unsaon pagsunod anang imong ginaingon nga perfect will? Balik ko na itong basa, Romans chapter 12 verse 2. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Be not conformed to this world, but be renewed in your mind. Mao na daghang Kristohanon karon. How kay mo TikTok mo kikiay? Because they're conforming on what this world is offering instead of following and proving unto God what is that perfect will nga ilang pagasundon. Nganong daghang Kristohanon hantod karon membro anang kapisanan sa mga marites o sa mga uban pa dihang dili maayo. Because they are conforming as what the world dictates, but not following what is that good and perfect will of God. In Ephesians chapter 5, verse 17. Ephesians chapter 5, verse 17. Open your Bibles in the book of Ephesians chapter 5, verse 17. Isa yung sa Ginoo, wherefore, be ye not unwise, but understanding, wa may nitingog, what is the will of God? Kabalo mo samtang kapamalandong bitaw ko ani no. Grabe mo ra gidugmo kaya kung kasing-kasing because there are times even me as a pastor di gyud ako ma-perfect masunod sa matag adlaw nga tanan ng kabubuton sa Ginoo. Kaya nga naman ay panahon nga masuko ta. Ha? How about ang wala gid gasunod sa kabubuton sa Ginoo? But that doesn't mean nga dili ta perpekto, di na lang ta mosunod. Pastor, makasasala ra magugihapon ko. No, that is not the reason. But God said, be ye not unwise, but understanding. Every day, we should understand, we should know what is the will of God in your life as a mother. What is the will of God in your life as a father? What is the will of God in your life as a son and a daughter? Huh? Kaya nga naman, kung inanatatanan sa pamilya, ang amahan gasunod sa kabubuton sa Ginoo, ang inahan gasunod sa kabubuton sa Ginoo, ang anak gasunod sa kabubuton sa Ginoo, ma-overturn nato ng giingon sa Biblia sa Ephesians chapter 6 verse 1. No? Kaya nga naman, ang pagsunod pa lang sa kabubuton sa Ginoo is already enough na dili mahimong sakit sa ulo ang imong bana. Dili mahimong sakit sa ulo imong asawa, imong anak, tanang membro sa pamilya. Muna for year 2024, kung maghimo ta og New Year's resolution, ayaw dia ibutang nga magpapayat ko. Ibutang dia, I will follow God's will. Mao na number 1, ibutang. Kaya ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo, pangpapayat pod baya. Remember, in the book of Daniel, unsa may gihimo ni Daniel? He will not defile himself on eating too much. Di ba? That is the will of God. Gisunod niya. Even si Solomon, ingon nga siya, put a knife on that throat, kanang grabe mo kaon. Because following the will of God is everything sa atong kinabuhi, sa pagpanarbaho, sa pagdisiplina, sa atong pamatasan, sa tanan. Following the will of God. Kaya nga naman, even Jesus Christ Himself,
Nisunod gani siya. Nga pwede sa dili mo sunod kay Dios Pero ning sunod siya sa maingon niya, Father, thy will be done. Sa iyang pagampo, di ba? Thy will be done here on earth as it is in heaven. Even at the cross, even nga naa siya sa kamatayon, iya gyapon gisunod ang kabubuton sa Ginoo. Sa iyang amahan. Kita gani ang kanang pagampo. Usay dili pa nato masunod. Di lang ta makampo, inig pamahaw, paniudto, panihapon. Merinda, makalimot pag yun, ditso habhab. Inig tunog nimo sa imong sakyanan. Say a prayer, pagpasalamat sa Ginoo because that is the will of God. Pagsulod nimo sa imong pisina, paggunit nimo sa ballpen, it is the will of God that you should say a prayer, Lord, akong sundo lang imong kabubuton nga kining adlaw, di ko maminaw sa chismis sa akong mga kauban sa trabaho. That is not your will in my life. The will of God is a task. It is a responsibility that God wants you to do as a mother, as a father, as a member of the body of Christ. And this is what is going on sa atong panimbahon karon sa atong simbahan. Si Brother Real, I know, it is a struggle. May mong magwawali kay Brother Samuel, kay Manong Solomon, and among the rest nga nagapamot kay Brother Edward. Lisod na siya sa tawhanon nga pagtuo, tawhanon nga pagtanaw, but they are willing to follow the will of God. Following the will of God is where you will have peace and living guilt-free. You know what I mean? Dili ka guilty sa imong kinabuhi, sa pagkinabuhi. Kaya nga naman, gasunod man ka sa kabubuton sa Ginoo. Pero kung dagantang sala, ginahumol, ginamaintain, maunang panahon na, pag naay may tabo, nga dili may sa itong kinabuhi, may ginagkag, tagna, paligo, malas, okay ba? O malas. Kaya nga naman, wa ka ni sunod sa kabubuton sa Ginoo. Pero dili na siya malas, that is the will of God, for you to be reminded. Remember Job? Because following the will of God, meaning you are secured. Even si Satanas, dili kahilabot sa imuha when you are following the will of God. Remember Satan? Nananghid pa siya sa Ginoo. Nga hilabtan niya si Job. Kaya nga naman, si Job ga-follow sa kabubuton sa Ginoo sa matag adlaw nga tanan, meaning he is protected, he is secured. Mao bitaw, in Job chapter 1, he is the greatest man in the east. Not because of his power, not because of his will, but because he is following the will of God. Following the will of God, you are secured. Kaysa dihang gusto, hilabtan ni Satanas si Job, nananghid pa siya sa Ginoo. Lord, pwede ba na ako ni siya sulayan, hilabtan? Atong tanawon kung akong gubuton ang iyang kinabuhi, musunod pabagyahapon ni sa imong kabubuton. Ana ang Ginoo, yes, sige, sulayi, ay lang kuha iyang kinabuhi. You know what I mean? Kung naglisod man ka, padayon sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Kung naa kay kabugaton, padayon sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Kay si Job, sa dihang gisulayan siya, nagkalisod siya, nawala tanan sa iyang kinabuhi, niundang ba siya sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo? Wala may nitingog. Niundang ba siya? Niundang siya? Even ang iyang asawa niyon sa Job. Job, naunsa naman ka? Hurot na imong kabtangan, pobre pa kas pobre. Nagkasakit pag yung gibiyaan na kasi imong mga amigo, nangamatay na tanan anak nimo, nahurot tanang kabtangan nimo. Karon, sige gyapon kag simba. Nahitabo na sa to, di ba? Nahitabo. So nahitabo, tama no? Adi na lang po kumusimba. Inana ba itong gihimo? Dili. This is not the will of God. I will follow what is the will of God. Mao na gideklara ni Job. Tuod man. Gikatawan sa Ginoo si Satanas. Tanawa, giinan bitaw kang di gyud na mulunga, mosunod gyud na sa akong kabubuton. Unta ingon ana pod ang impression sa Ginoo sa atong kinabuhi.
nga moingon siya kay Satanas, Satanas, tanawan ng akong mga membro diha sa Independent Liberty Baptist Church sa Iwa. Sulayi, ay lagwa ilang kinabuhi. Wa gyud mosunod sa imuha kay tanan mosunod sa akong kabubuton. You are secured. We are secured eternally when we follow what is the will of God. In Matthew chapter 6 verse 33, following our God, following the will of God says, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Laliman ka, no? Very simple formula ang ginapasunod sa Ginoo sa tuwa. Follow His will. Follow His will. And God will add all the things. Follow His righteousness, and all these things will be added unto you. And in Romans chapter 8, verse 28, Romans 8, verse 28, daghang kayo nakamemorize ani nga bersikulo. And we know that all things work together for good. And this is the answer. Nga ikaw mismo mangutana sa imong kaugalingon, Lord, nganong dili man gyud mo pabor sa kuha ang panahon? Lord, nganong dili man gyud mo pabor sa kuha ang kinabuhi? Ang kana bitaw napatay term nga ang swerte naunta sa kuha. Lord, nganong dili man mo pabor ang ubang tao sa kuha? Lord, nganong perminti man sukwahi, bangga kaya akong kinabuhi, sakit perminti akong ulo. Mao ni tubag. Sunod sa kabubuton sa Ginoo. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. What is your purpose? What is our purpose? To follow the will of God. And in verse 31, by following the will of God, as what the Bible says, as what the story of Job says, you are protected, you are blessed. Romans chapter 8 verse 31, what shall we say then? Say to these things, if God before us, who can be against you? If God is before us, who can be against us? So next year, starting today, all of us, walay exempted, musunod ta sa kabubuton sa Ginoo. Because if we do that, God said, walay mo batok against sa imuha. Walay mo sumpaki against sa imuha. Tanan, muuyon sa imuhang pagampo. Tanan, pabor, ihatag sa Ginoo. Tanang, kaayo, sunod to, ihatag sa Ginoo. By what? Following the will of God. The formula is very simple. Very simple. Usahay bitaw, kining sobra kasayon bitaw, di pa yun nato masunod. Di ba? Nahitabo na siya? Even gani sa mga, sa beauty contest, simple kay nga pangutana, maglibog, di na hinong ka-answer ang mga beauty queen. Pangutana, what is the essence of a woman? Na naglibog na, unsa na esensya, naday duga ning, naday duga mo gawas aning woman di ay, what is the essence? Naday humot, maglibog na. Pero sa tuwa nga Kristohanon, the principle of God is very simple. If you don't want anything to go against you sa imong negosyo, sa imong trabaho, sa imong kinabuhi, sa imong pamilya, sunod sa kabubuton sa Ginoo. Magaampo ta. Labing balaan ug langit nun nga amahan. Lord, salamat kay sa imong mga pulong nga nagdasig ka namo through sa kinabuhi ni King Saul. Lord, first day nga install siya as hari, wa siya ning sunod sa imong kabubuton. And Lord, may his life story be a good lesson sa matag usa kanamo, that we should follow your will and not our will, so that everything will not go against us, but everything will fall into the right places sama sa among pag-ampo.
Amahan, i-bless ang among nahibiling nga serbisyo karon sa among fellowship, sa mga kanta pa nga pag-aawiton. And Lord, akong pagampo nga imong pulong karon nga among nadungog, di ka to mahimong sayang, di ka to mahimong kawang, but mahimo namo to siya nga pagpahinumdon, pagdasig, ug pagdugang langit ng kaalam ka namo, nga magpadayon ang among kinabuhi ug among pagpangalagad di kanimo no matter what. Kinigtaran akong pagampo sa pangalan ni Jesus. Amen.